ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga nang ni wala pang napepresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maiyahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede nyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero itatanong namin later. Doon muna kami nakatutok at hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung kasi may babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, siyempre may mga natural allies based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress Senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate, and that is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Okay, ganun din. Sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya proclaimed. Okay. Malapit na. Sa Sabado pa. So, ang sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators.
Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sino man namin numero, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na tatlong taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2020. Hindi ba parang awkward yun for Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan yung kanilang magiging pasya. Kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay ng impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman Presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum? Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansa ngayon at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasaya ng Kamara kung sino ang pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan. Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na yan. My very last question, last na talaga. Given all of those things na nasabi nyo kanina, all of these issues that you'll be confronted, may magagawa pa bang real na trabaho ang Kongreso in the next 3 years? Kasi baka maging busy na kayo sa politika. Bakit naman hindi? Buwang paniniwala ko na sa kabila ng impeachment, kaya inaayos namin yung schedule, ay meron pa rin kaming mapapasang mga makabuluhang panukalang batas. Buwang tiwala ko na kung maayos namin yung ilang pre-trial proceedings, ay matatapos namin ito bago tuluyang tutukan ng Senado ang budget para sa taong 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October. Para pag-resume kung saan tatalakay na yung budget sa plenary, makatutok naman kami doon. Sa gitna, kaya naman namin magsingit at mag-discuss ng ilang mga panukalang batas pa na bagaman hindi kasing laki ng budget, bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Sir, considering yung sinasabing surprises sa naging result ng elections, lalo na sa senatorial, ano yung nakikita nyo na game changer? At dapat bang i-consider ito ng mga tatakbo sa 2028? Kung ano man yun ng mga game changer dito sa election na ito? Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito, na nagkaroon ng epekto sa naging resulta ng halalang ito. Nakita naman natin yun sa surveys at nakita natin din yon sa resulta ng halalan. Pero sabi nyo ba, ito daw Gen Z at Millennials, isa rin dun sa game changer dahil talagang actively nag-participate sila dito sa election. Hindi naman siguro tamang sabihin natin ngayon lang sila actively nag-participate sa halalan. Dahil kung susuriin at titingnan nyo, bagaman mataas yung turnout, 80% di umano ayon sa PPCRB, bagaman hindi pa pinal,
ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Sabi ng lahat ng survey, base sa tinaas ng bilang ng botante, dapat minimum ay 15 million para makapasok sa Magic 12. Pero lumalabas ngayon 13 million lamang, Magic 12 ka na. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon ang number 12 ay 13 million lamang. Sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. So marahil kailangan pa natin ng ilang linggo at buwan para pag-aralan ang resulta ng halalang ito para may tunay na makapagsabi kung bakit nga ba ito nangyari, bakit hindi nakita ang ilan sa mga resulta sa survey at saan nga ba nagbago. Considering yung mga ibinoto, sir, ng tao, nakita mo ba na nagmamature na yung mga voters? Bawat eleksyon ay pagkakataon para magkaroon ng mas maliwanag na pananaw ang ating mga kababayan. Pero tandaan nyo, kada taon din may nagdi-18 anyos. So kada taon may bagong botanteng pumapasok sa list of voters natin. Kada taon naniniwala ako na papunta tayo dun sa panahon na ang botante ay tunay na makikita ang kapangyarihan ng kanilang balota. Nakapangyarihan ng taong bayan pumili kung sino ang nararapat talaga at na hindi totoong wala silang boses para baguhin ang kanilang sariling bansa, bagaman ordinaryong registered voter at ordinaryong Pilipino lamang sila. Okay, Nympha. Andiyan si Nympha. Nympha Liet. Nympha Liet po. Sir, sabi niyo po, Sir, tawag mo. Sir, sabi niyo po dati, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador tsaka mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating nating na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment drive? Well, hindi sila yung nagsalita. Inendorso kamo sila ni VP Sara pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya, pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara.